Ang kwento ni Juan. Noong unang panahon, sa isang makulay at masaganang lupain na tinatawag na sariwa, namuhay ang iba't ibang gulay sa isang payapa at masayang kaharian. Ang bawat gulay ay may kanya-kanyang kagandahan, lasa at kaibigang kasama sa araw-araw na pamumuhay. Ngunit may isang gulay na palaging nag-iisa, si ampalaya. Magaspang ang kanyang balat, mapait ang kanyang lasa, at dahil dito'y hindi siya nagugustuhan ng iba. Habang ang iba'y masayang nagkukwentuhan, si ampalaya ay tahimik na nagmamasid. Isang araw, narinig ni Ampalaya ang balita tungkol sa isang malaking piyesta sa palasyo. Inimbitahan ng hari at reyna ng sariwa ang lahat ng gulay upang magsaya. Lahat, maliban kay ampalaya. Habang ang buong kaharian ay nagdiriwang, si ampalaya ay naiwan, mag-isa, puno ng inggit at galit. Dito nagsimulang pumasok ang inggit at galit sa kanyang puso, at unti-unting nabuo ang masamang balak sa kanyang isipan. Sa halip na intindihin, nagplano siyang sirain ang kasiyahan ng iba, kahit pa may masamang kahihinatnan. Kinagabihan bago ang piyesta, palihim siyang pumasok sa palasyo, dala ang masamang balak sa kanyang puso. Nakita niya ang napakaraming masasarap at makukulay na pagkain na lalong nagpaalab sa kanyang inggit. Sa halip na matuwa, lalo siyang nagalit at nagpasya na gawin ng masama. Isa-isa niyang kinain ang mga gulay at inangkin ang kanilang ganda, kulay at lasa para sa kanyang sarili. Naging makulay at maganda si ampalaya. Akala niya'y siya na ang pinakamaganda sa buong sariwa. Pagkatapos, tumakas siya at nagtago. Iniisip na walang makakaalam sa kanyang lihim. Kinabukasan, nagsimula ang piyesta at nagtipon ng lahat sa palasyo upang magsaya at magdiwang ng magkakasama. Ngunit nang tikman nilang pagkain, ito'y naging mapait. Lahat ay nagulat at hindi nagustuhan ng lasa. Lahat ng gulay at prutas ay naging mapait tulad ni ampalaya, at agad silang nagtataka kung sino ang may gawa nito. Humingi sila ng tulong sa templo ng sariwa upang malaman kung sino ang sumira sa kanilang piyesta. Isang mahiwagang salamin ang nagbunyag ng katotohanan at sinabi kung sino ang sumira sa pista. Si ampalaya ang may gawa dahil galit siya at nainggit sa ibang gulay. Hinanap nila si ampalaya upang malaman ang katotohanan at panagutin siya. Sandali siyang naging maganda at makulay, ngunit hindi nagtagal dahil ang ginawa niyang masama ay may kapalit. Pinarusahan siya ng Diyos ng sariwa at bumalik ang mapait at magaspang niyang balat. Nawala ang ganda niya, bumalik ang mapait at magaspang na balat ni ampalaya. Muli siyang nag-iisa at walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Hanggang ngayon,
Ganito pa rin ang anyo at lasa ng ampalaya, mapait at magaspang, paalala sa lahat ng inggit at galit. Ang inggit ay maikapalit. Kung masyado kang mainggit, may darating na kaparusahan. Ito ang alamat ni Ampalaya. At dito nagtatapos ang Alamat ng Ampalaya. Salamat sa panonood!